Hi mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Mar. Ang tanong niya ay, Ma'am, kapag po palaging ginagamit ang isang babae at yung babae na yon ay iba-iba ang pumapasok, hindi po ba magkakasakit? So yan natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para babihan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, magkakasakit nga ba ang isang babaeng palaging ginagamit at kung sino-sino pa ang gumagamit at pumapasok doon sa kanyang bulaklak? Ang sagot ko ay oo, magkakasakit. At posibleng mahawa ka kung ikaw ay sumausaw din doon sa babae na yun na sinasawsawan ng iba't ibang lalaki. Kaya diba, lagi kong sinasabi sa inyo, doon lamang kayo sa taong mahal ninyo at doon sa alam ninyong hindi sinasawsawan ng iba't ibang lalaki. Hindi po ba kayo natatakot na magkaroon kayo ng sakit at yung sakit ay posible ninyong maihawa sa mga taong mahal niyo sa buhay, lalong-lalo na sa mga anak ninyo? Hindi po ba kayo natatakot na magkaroon din sila ng sakit kung halimbawang sabay-sabay kayong kumain tapos yung kutsara nila ay nagagamit ninyo? Oo, na doon na tayo nahuhugasan yan. Pero hindi naman po yan talagang sobrang nalilinis kasi hindi naman talaga tayo lagi araw-araw o oras-oras na pakuluan pa yung mga gamit-gamit natin na kinagamit natin sa pagkain. Kaya dapat po lagi po kayong nag-iisip. So mas nauuna pa yung inyong pag-iisip na baka may mangyaring ganito, baka maawa ko yung mga anak ko. Kahit hindi nyo isipin ng inyong mga asawa, ang isipin nyo na lang ang inyong mga anak. Lalo na kung halimbawang kasama ninyo sa bahay ang inyong mga magulang, mga kapatid. Hindi lang puro hindi lang puro kasarapan, hindi lang puro init ng katawan. Isipin din natin yung mga maaapektuhan kapag tayo ay nagkasakit. Hindi lang yan, kung hindi ka man na makahawa sa kanila, paano kung ikaw naman yung magkasakit? Di isipin pa yung pampagamot mo. Buti sana kung biglaan ka na lang namatay, di ba ganyan? Dapat talaga nakukontento tayo sa kung ano yung binigay sa atin. Kung halimbawa binigyan tayo ng ganitong asawa, pagtsagaan na lang natin, mahalin natin na ang buhay at tuto tayong makontento sa ating mga asawa, hindi sa kung kani-kaninong asawa pa man yan. At dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na lagi kang naglilinis at wala kang ibang sinasawsawang ibang sawsawan na alam mong hindi naman sa'yo, nakikisawsaw ka lang. Okay? So, panatilihin natin malinis yung ating mga sarili para may pagmamalaki natin na malinis ako. Hindi ako nakakahawa. At mas magandang mamuhay na wala kang ibang sinasawsawang ibang nakikisawsaw ka lang, nakikiagaw ka lang. Mas masarap matulog sa gabi na payapa yung isip mo at wala kang nasasaktang ibang tao. So, ang sagot sa tanong mo ay, nagkakaroon ba ng sakit? Ang sagot ko ay oo naman. Kasi hindi mo naman nakikita kung sino-sino sumasawsaw dyan. Baka mamaya may iba rin nilang sinawsawan, tapos nagkaroon din ng sakit, tapos naihawa na doon. So, salo-salo na kayo doon. So, iisang sawsawan yung inyong sinasawsawan at siguradong magkakaroon ka ng sakit na pwede mong maihawa sa mga mahal mo sa buhay, lalo-lalo na sa iyong mga anak. So, sana nasabi ko na tama ngayong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.